Hi guys, welcome to my mini vlog. For today's video, we're going to Macro Grocery. Here in Thailand, sa Macro ako nag-grocery. Pag hindi available yung Macro Grocery sa location namin, sa Tops naman ako pumupunta. Medyo pricey sa Tops compare sa Macro na napakalayo ng difference na almost like 60% yung price nila. So right now, nandito na ako sa Macro and kumuha ako ng ripe mango and green mango. The green mango, it's 17 baht per kilo and the ripe mango, it's 45 baht per kilo. This one naman, the watermelon, it's 77 baht. Whole watermelon na din siya. This one naman, Baguio pechay and cabbage, kumuha naman ako for only 20 baht. Isang pack na din siya. O diba, napakamura nila dito. Ito naman broccoli, 22 baht for 1 piece. Inuuna ko pala dito sa Macro yung vegetable and pork and chicken. Kasi kailangan mo siyang dalhin sa isang cashier para malagyan ng tag price. Yung sibuyas nila dito, 45 half kilo na siya. And kumuha din ako ng potato para sa aming tatlo kasi favorite siya ng husband ko. Isa sa napansin ko dito sa Thailand, sobrang mura ng bilihin nila kahit minsan ikino-convert ko siya sa Philippine money, napakamura pa din niya compare sa atin. This one naman, kumuha ako ng gabi para ipangahalo ko siya sa sinigang ko kasi yung husband ko kumakain siya ng sinigang pero more on vegetable lang siya. Kumuha din ako dyan ng tomato. I think yan, umabot lang siya ng 11 baht. Nandito ako sa chicken section para tumingin kung ano nga ba yung kukunin ko later. This one, after ko kumuha ng green chili, pumunta na ako sa mga chicken section. Kumuha ko dyan ng iba't ibang part ng chicken kasi gagawin ko siyang adobo, fried chicken, and chicken curry for my husband. After ko sa chicken section, pumunta naman ako sa pork section. Kumuha ako dyan ng yempo, ribs, para naman gagawin ko siyang sinigang, nilaga, adobo, tsaka yung ribs, baka gawin ko na lang siya parang kineming steak char. Bahala na kung ano yung maluto ko dyan sa ribs na yan. Itong ribs na to, I think 120 baht per kilo lang siya. And pagdating naman sa yempo, 150 baht per kilo. After ko sa pork section, bumalik pala ako sa chicken section para kumuha ng mga breast kasi gagawin ko siyang chicken fillet for my husband. After namin mamili lahat-lahat, sorry hindi ko na na-vlog lahat ng napamili namin, pumunta na kami sa cashier. As you can see, pinapakita ko sa inyo yung mga price ng nabili namin, super mura. Itong ibang mga gulay, ito naman yung ginagamit ko para sa pagkain ng asawa ko. Kumuha din ako ng green mango. Nung unang kuha ko niyan, 2 piraso lang pero pinagdagdagan ng asawa ko kasi favorite din niya yung kinakain kong green mango salad. Meron din akong 3 avocado dyan para sa breakfast niya. Minsan ginagawa niyang dinner, nilalagay ko lang sa bread. Here in Thailand, kumukuha na din ako ng medyo madaming grocery namin na i-consume para naman hindi hassle sa akin na pumunta ng grocery. Alam nyo naman, may baby ako, medyo sa hassle sa akin kung pupunta ako lagi araw-araw sa grocery para lang bumili ng kakainin namin. Unlike pag may stock ako sa rep, medyo easy lang sa akin. Ito pala yung mga sauce and spices na ginagamit ko for curry sa husband ko. Favorite niya kasi yung mga curry dito sa Thailand. Here in Thailand, hindi ko gaano bet yung mga pagkain nila dito kasi masyadong maanghang. Tulad ko na hindi ako mahilig sa maanghang. Kaya ang ginagawa ko, mas madalas nagluluto ako dito sa bahay. Ayan pala yung cucumber and salmon ng husband ko. Niluluto ko yan para sa kanya. Yung husband ko kasi medyo healthy living siya. Gusto niya lahat organic. Pagdating naman sa oil, ang ginagamit ko yung virgin coconut oil and olive oil. Ayan lang kasi yung mga oil na pwede sa husband ko. Meron din pala ako diyang ripe mango kasi mas madalas kaming kumain ng ripe mango. After lunch or dinner, yan yung kinakain naming fruits. Ito naman yung favorite fruits ng asawa ko. Expensive to kung bibili kami sa Siam Mall pero sa Macro, umabot lang siya ng 159 yung 3 pieces ng pomegranate. Pomegranate or pomegranate. Basta yun na yun. Ito pala yung sauce na ginagamit ko for mango salad. Dito ko lang din siya nalaman. Kasi napansin ko dito sa Thailand, yung mga salad-salad na ginagawa nilang gulay, masarap pala yun. Pero may mga ingredients sila na hindi ko pinapasama kasi ayoko. Ito naman pala yung fried onion. Masarap to guys, perfecto sa mga prinito, prinitong isda, prinitong manok. Sobrang sarap niya and crispy.
Kumuha pala ako diyan ng quail egg kasi plano kong gumawa ng kwek-kwek. Okay lang kahit walang food color. Ang importante, matikman ko yung kinikrave ko. Kumukuha pala kami nitong plastic para i-separate na namin yung bawat dish para hindi hassle na lahat ilalabas. Itong ensaymada nila dito sa Thailand, favorite ko kasi sobrang lambot ng bread nila. This one, 42 baht, buy one take one na din siya. So, kumuha din ako ng banana. Favorite kasi yan ni Baby Patrick. Baby, say banana. Banana. Ito pala yung mga kinuha kong Baguio Pechay kasi plano ko siyang ilagay sa nilaga ko. Ako lang ba guys, yung araw-araw nahihirapan sa lulutuin. Ito pala guys, yung kinuha kong yempo, umabot siya ng 150 baht pero ang dami na niya guys. Kumuha din si Daddy P ng shrimp kasi favorite niya ang mga seafood. Diyan lang kami hindi nagkakasundo kasi hindi ako seafood lover. Favorite fruits pala ni Daddy P yung watermelon and pineapple. Ako sa pineapple hindi ako gaano. Ito naman 3 pieces dishwashing, 17 baht lang pala siya. Sobrang mura, 'di ba? Ayan pala yung favorite drinks ko dito sa Thailand, yung Meiji chocolate drink nila and yung husband ko naman yung milk drink nila. Ito yung sinasabi ko palang coconut oil na ginagamit namin. Ayan yung coconut oil na 'pag nagamit ka niyan, malalasahan mo talaga yung coconut niya. Ayan pala yung ginagamit ko dito sa Thailand na fabric softener, yung hygiene. Sobrang bango kasi niya sa damit and kumuha lang ako ng pepper and spam, tsaka yung harina para sa kwek-kwek ko. Meron din pala kaming white mushroom dito para sa dish ni Daddy P. Anyway guys, yun lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you guys.